6 na taon na ang nakalipas. Si Celestine ay isang pangalang kasing kahulugan ng kahihiyan. Bilang anak ng pamilyang Wen, ang tanging hangad niya ay mapagamot ang kanyang may sakit na ina at mamuhay ng tahimik kasamang kanyang kasintahang si Luotian. Ngunit ang mundong akala niya ay ligtas ay isa palang pugad ng mga ahas. Sa gitna ng selos at kasamaan, pinagkanulo siya ng sarili niyang ampon na kapatid na si Bianca. Sa isang gabing puno ng panlilinlang, itinaing siya ni Bianca sa kama ng isang estranghero, ang makapangyarihan at mailap na bilyonaryong si Alexander Valdemar. Ang gabing yun, ng pag-aakalang ang kanyang kasintahan, ang kasama niya, ang naging mitya ng kanyang pagbagsak. Sa mismong araw ng kanyang panganganak, nalaman ni Celestine ang katotohanan. Ang kanyang mga anak ay bunga ng isang gabing pagkakamali. Ang kanyang ina ay pumanaw sa matinding shock at ang lalaking mahal niya ay kasapakat ng kanyang kapatid. Sa gitna ng dugo at luha, itinulak siya ni Bianca mula sa tuktok ng hagdanan at iniwan siya nag-aago buhay habang ang kanyang mga sanggol ay tila nawala na rin sa kanya. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Ngayon, 6 na taon matapos ang malagim na trahedya, isang bagong Celestine na nagbabalik. Hindi na siya ang api, siya na ngayon ang tinaguriang miracle doctor sa ibang bansa. Isang babaeng may taglay na kagandahang nakakastilaw at talinong nakamamatay. Kasamang kanyang 3 anak, ang mga Valdemar triplets na bawat isa ay may taglay na genius. Sisirain niyang ingrandeng kasal ni Bianca at Alexander. Gagamitin niyang kanyang husay sa medisina para mapalapit kay Alexander. Ang lalaking hindi alam na siya ang babaeng kinalimutan niya. 6 na taon na ang nakalipas. Sa bawat haplos at bawat tingin, isasagawa ni Celestine ang kanyang plano. Akitin ang bilyonaryo, wasakin ang puso nito at bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Ngunit paano kung sa gitna ng kanyang paghihiganti, matuklasan ni Alexander ang katotohanan? Paano kung ang bilyonaryong akala niya kaaway siya palang handang sumunog sa buong mundo para lang protektahan siya? Sa labanang ito, sino ang unang susuko? Ang pusong puno ng puot o ang damdaming matagal nang nakakulong sa dilim ng nakaraan? Ang katedral ay balot ng pinakamahal na puting rosas na inangat pa sa Holland. Ang bawat sulok ng Grand Imperial Hotel ay kumikinang sa ginto at kristal. Ngayon ang araw na pinakahihintay ng buong high society, ang kasal ni Alexander Valdemar, ang pinakamakapangyarihang bilyonaryo sa bansa. Kay Bianca, ang socialite na kilala sa kanyang kagandahan. Sa harap ng altar, nakatayo si Alexander. Ang kanyang mukha ay parang nililok sa bato. Malamig, walang emosyon at puno ng otoridad. Sa kabilang banda, si Bianca ay nakangiti sa likod ng kanyang mamahaling belo. Tila nanalo sa loto dahil sa wakas ay makukuha niya na ang apelyidong Valdemar. If anyone here knows of any reason why these two should not be joined in holy matrimony, speak now or forever hold your peace, wika ng pari. Isang katahimikan ang bumalot sa gilid. Ngunit bago pa man makapagsalita ang pari, para sa susunod na bahagi, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa dambuhalang pintuan ng ballroom. Blag! Ang mga pinto'y bumukas ng malakas at isang malamig na hangin ang tila pumasok sa loob. Lahat ng bisita'y napalingon. Doon, sa gitna ng liwanag, nakatayong isang babaeng tila isang diyosa ng paghihiganti. Suot niyang isang pulang-pulang gown na hapit sa kanyang perpektong katawan na nagpapatingkad sa kanyang maputing balat. Ang kanyang buhok ay bagsak at kulay itim na tila gabi. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang 3 maliliit na figura sa kanyang tabi. 3 batang lalaki, 6 na taong gulang na nakasuot ng maliliit na itim na tuxedo. Ang kanilang mga muka, ang matangos na ilong, ang matatalim na mata at ang hubog ng labi ay eksaktong kopya ng lalaking nakatayo sa altar. Celestine,
Halos mabulunan si Bianca. Ang kanyang mukha na kanina'y maputi dahil sa makeup ay lalong namutla. Paanong? Patay ka na! Pinapatay ka na namin! Hindi pinansin si Celestine ng takot ni Bianca. Ang kanyang mga matay diretso lang na nakatingin kay Alexander. Ang lalaking 6 na taon nang nakalipas ay naging dahilan ng kanyang pagkawala ng dangal. Bagamat alam niyang biktima rin ito ng panlilinlang. Masyadong maaga para sa selebrasyon ng Bianca. Malamig na wika ni Celestine. Ang bawat hakbang niya patungo sa altar ay tila tunog ng hatol ng kamatayan. Nandito ako para pawiin ang lahat ng kinuha niyo sa akin. Ang dangal ko, ang buhay ng ina ko at ang kinabukasan ng mga anak ko. Sino ka? Ang baritonong boses ni Alexander ay malingaw-ngaw. Kumunot ang kanyang noo, may kung ano sa babaeng ito na tila humihila sa kanyang alaala. At ang mga bata, nang makita niyang mga ito, nakaramdam siya ng isang kakaibang pintig sa kanyang dibdib na hindi niya kailanman naramdaman. Ako si Celestine, tugon ng dalaga, tumayo sa tapat mismo ni Alexander. Ang babaeng iniwan niya sa hagdanan para mamatay, 6 na taon na ang nakakalipas. At ang mga batang ito? Humarap siya sa mga bisita. Sila ang mga tunay na tagapagmana ng Valdemar na tinangka niyong burahin sa mundo. Sinungaling! Sigaw ni Bianca. Akmang sasampalin sa Celestine ngunit mabilis na nahuli ng dalaga ang kanyang kamay. Huwag mong ituloy, Bianca. Hindi na akong Celestine na pwede mong saktan. Bulong ni Celestine. Sapat na para marinig ng lahat. Nandito ako para sa isang bagay lang. Ang wasakit ka, gayang nang ginawa mo sa akin. Humarap sa Celestine kay Alexander. Mr. Valdemar, ang kasal na ito isang malaking biro. Ang babaeng nasa harap mo ay isang mamamatay tao. At kung gusto mo ng ebidensya, inilahad niyang kanyang kamay sa kanyang panganay na si Caleb. Tumingin ka sa mukha ng mga batang ito. Hindi mo na kailangan ng DNA test para malaman kung kaninong dugo ang dumadaloy sa kanila. Nagkagulo ang mga bisita. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil sa pagkuha ng litrato. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Celestine. Ang kanyang pagbabalik ay simula pa lamang. Ang imperyong tinay ni Bianca at luha siya na unti-unti nang titibagin. Kumpas sa kumpas hanggang sa wala nang matira kung hindi abo. Tumingin si Alexander sa mga bata. Pagkatapos ay kay Celestine. Isang kakaibang apoy ang nag-aalab sa kanyang mga mata. Lucas, tawag niya sa kanyang assistant. Paalisin ang lahat ng bisita, itigil ang kasal, at dalhin ang babaeng ito at ang mga bata sa mansyon. Ngayon din, ngumiti si Celestine. Ang unang bala ng kanyang paghihiganti ay tumama sa gitna. Ang mansyon ng mga Valdemar ay tila isang palasyo sa gitna ng kagubatan. Tahimik, magarbo, ngunit para kay Celestine, bawat sulok nito'y nagpapaalala sa kanya ng gabi. Ng kanyang kapahamakan, 6 na taon ang nakakalipas. Sa loob ng malawak na sala, nakaupo ang triplets sa isang mamahaling velvet na sofa. Sa kabila ng murang edad, makikita sa kanila ang disiplina. Si Caleb, ang panganay, ay matamang nagmamasid sa paligid. Si Cyprus ay abala sa kanyang tablet, habang si Caden ay tahimik na kumakain ng cookies na inihain ng maid. Mommy, is this our new playground? Bulong ni Caden habang nakatingin sa malalaking chandelier. This is battlefield, baby. Not a playground. Mahinang sagot ni Celestine habang hinahaplos ang buhok ng anak. Maya-maya pa'y narinig ang mababigat na yabag ng sapatos. Pumasok si Alexander. Wala na ang kanyang wedding suit. Suit na nito ang isang itim na silk shirt na nakabukas ang 2 botones sa itaas. Dahilan upang makitang matikas nitong dibdib, ang aura niya ay mas lalong naging mapanganib. Lucas, dalhin mo mga bata sa kabilang kwarto. I want to talk to this woman alone. Mando ni Alexander. No, mabilis sa sagot ni Celestine. Hindi ko ihihiwalay ang mga anak ko sa akin. I am not asking, Celestine. I am ordering. Malamig na tugon ng bilyonaryo. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasaktan ng mga batang kamukha ko. Tumango si Celestine sa mga bata, isang senyas na ayos lang ang lahat. Nang maiwan ng 2 sa gitna ng sala,
Lumapit sa Alexander. Ang bawat takbang niya tila nananakop ng espasyo hanggang sa maramdaman ni Celestine ang init ng katawan nito. 6 na taon. Simula ni Alexander. 6 na taon ako naghahanap sa babaeng nakasama ko sa penthouse na yon. Bianca told me it was her. Pinakita niyang lahat ng ebidensya, pati ang singsing na naiwan sa kama. At naniwala ka naman. Tumawa ng mapait si Celestine. Isang bilyonaryo na kasing talino mo? Nauto ng isang ahas na gaya ni Bianca? Oo, Alexander, baka naman gusto mo lang talagang maniwala dahil mas madaling tanggapin ang isang socialite kaysa sa isang babaeng itinapon sa basurahan. Biglang hinawakan ni Alexander ang panga ni Celestine, sapat na para mapatingin nito ng diretso sa kanyang nagniningas na mga mata. Don't test my patience. Kung ikaw ang babaeng yun, bakit ka bumalik ngayon? Bakit mo dinalang mga batang yun sa gitna ng kasal ko? Bumalik ako para bawiin ng lahat, Alexander. Matapang na sagot ni Celestine. Hindi anilanta ng sakit sa kanyang panga. Nandito ako dahil kailangan mong malaman na ang pinakakasalan mo ay isang kriminal. At nandito ako dahil kailangan kong kapangyarihan mo para durugin sila ni Luwasyan. Gagamitin mo ko? Isang mapanganib ng ngiti ang sumilay sa labi ni Alexander. Sa tingin mo ba, ganun ako kadaling pasunurin? Kailangan mo rin ako, Alexander. Bulong ni Celestine habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahan na gumagapang sa balikat ng lalaki. Isang sadyang pag-akit. Nabalitaan ko, ang lolo mo, si Don Valdemar, ay nag-aagaw buhay. Walang doktor sa bansa ang gustong humawak sa kanya dahil sa komplikasyon. Pero ako ang miracle doctor na hinahanap ng pamilya niyo sa abroad. Napatitig si Alexander sa kanya. You are a doctor? The best in the field, kumpiyansa sagot ni Celestine. I'll save your grandfather. Kapalit nito, bibigyan mo ko ng proteksyon. Titira kami dito ng mga anak ko at gagawin mo kong legal sa paningin ng lahat hanggang sa tuluyang malunod sa sariling dumi si Bianca. Sandaling natahimik ang silid, naririnig ni Celestine ang mabilis sa tibok ng puso ni Alexander. Ang tensyong sexual sa pagitan nila ay tila kuryenteng lumalabas sa hangin. Fine. Sa wakas sabi ni Alexander. Stay. Save my grandfather. But remember this, Celestine. Once you enter my world, you are mine. Wala nang labasan ito. I was born in the dark, Alexander. Hindi mo ka matatakot sa sarili mong impyerno. Tugon ni Celestine. Nang gabing yun, nagtulog si Celestine sa isang marangyang silid katabi ang kanyang 3 anak. Ngunit sa kabilang silid si Alexander ay hindi mapakali. Tinitingnan niya ang larawan ni Celestine 6 na taon nang nakakalipas, isang inosenteng dalaga. Ngayon ang nasa harap niya isang mapanganib na reyna. Isang bagay lang ang sigurado ni Alexander, ang babaeng itong sisira sa kanyang mundo o siya ang magiging huling dahilan para muli siyang maniwala sa pag-ibig. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng mga heart monitor ang bumabalot sa dambuhalang silid sa itaas na bahagi ng mansyon. Dito, nakahiga ang pinakamatandang haligi ng mga Valdemar, si Don Saturnino. Ang kanyang kalagayan ay tinuturing na hopeless case ng mga pinakasikat na doktor sa bansa. Nakatayo si Celestine sa harap ng kama, suot ang kanyang puting laboratory gown. Ang kanyang mga mata ay seryoso at walang bahid ng takot. Sa likuran niya, nakasandal sa pinto si Alexander. Pinapanood ang bawat galaw ng babaeng ito na tila may hawak na mahika sa kanyang mga daliri. Are you sure about this? Barito ng tanong ni Alexander. Kapag may nangyaring masama sa lolo ko, hindi lang ang lisensya mong mawawala. Sisiguraduhin ko na wala kang mapupuntahan sa bansang ito. Hindi lumingon si Celestine. Mr. Valdemar, ang takot ay para sa mga mahihina. Ang lolo mo hindi mamamatay sa sakit. Mamamatay siya sa maling gamot na binibigay sa kanya ng mga doktor na binayaran ni Bianca. Nanliit ang mga mata ni Alexander. What did you say? Later, maikling sagot ni Celestine. I need concentration. Sa loob ng 3 oras, ang buong mansyon ni tila tumigil ang paghinga. Ang mga triplets ay binabantay ni Lucas sa ibaba habang si Celestine ay nagsasagawa ng isang masaselang procedure na siya lamang ang nakakaalam. Nang matapos ang lahat, lumabas si Celestine na may pawis sa noo. He's stable. Sa loob ng 2 oras, magmumulat na siya ng mga mata. Hindi pa man nakakasagot si Alexander, isang malakas na sigaw na rinig mula sa ibaba.
Nasaan ang ahas na yan? Alexander, paano mo nagawang patuloyin ng babaeng yan dito? Bumaba ang dalawa at nakita si Bianca. Gulo-gulo ang buhok at halatang hindi nakatulog sa galit. Kasunod niya si Luwasyan, ang dating kasintahan ni Celestine na ngayon ay mukhang balisa. Bianca, umalis ka dito. Malamig na utos ni Alexander. Hindi ako aalis, Alexander. Asawa mo ko. Yung babae yan ay isang impostora. At yung mga batang yan. Tinuro ni Bianca sa mga triplets na ngayon ay nakatayo sa likod ni Lucas. Baka kung kaninong anak yan na kinuha niya lang sa kalye para lokohin ka. Shut up, Bianca! Sigaw ni Alexander. Ang boses niya tila kulog na nagpapayanig sa mga chandelier. Lumapit si Celestine kay Bianca. Isang matamis ngunit nakamamatay na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Bianca, kamustang tulog mo? Balita ko, kinalimutan mo ng bayaran ng huling batch ng mga doktor na nagtatangkang lasunin ang lolo ni Alexander para makuha mong mana. What? Sinungaling ka? Namutla si Bianca at napatingin kay Alexander. Alexander, huwag kang maniniwala sa kanya. Actually, singit ni Caleb, ang panganay na triplets, habang hawak ang kanyang tablet. I just hacked the encrypted emails of the medical team. Do you want to see the wire transfers from your secret account, Miss Bianca? Natahimik ang lahat. Ang 6 na taong gulang na si Caleb ay may malamig na tingin na saktong-sakto kay Alexander. Alexander, let me explain. Get out! Mihinang sabi ni Alexander ngunit puno ng banta. At ikaw, Luwasyan, huwag na huwag mo ipapakita ang mukha mo sa akin kung ayaw mamubura ang pamilya mo sa mapa ng negosyo. Nang makalabas ang dalawa, muling hinarap ni Alexander sa Celestine. May kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Paghanga. Your son is a genius. Ani Alexander. He is a Voldemort. Simpleng sagot ni Celestine. Ano ng plano, Alexander? Tititigan mo na lang ba ako o gagawin mo ng parte mo sa kasunduan? Biglang hinawakan ni Alexander ang bewang ni Celestine at tinila ito papalapit. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga muka ay naglaho. Ang parte ko. My part is to make sure you never want to leave this mansion again. Is that a promise? Or a threat? Hamon ni Celestine, bagamat naramdaman niyang mabilis sa tibok ng kanyang puso. It's a reality. Bulong ni Alexander bago tuluyang dampiin ng isang mabilis ngunit nag-aapoy na halik ang mga labi ng dalaga. Doon, naramdaman ni Celestine ang kanyang paghihiganti ay mas magiging masalimuot kaysa sa kanyang inaasahan. Dahil sa bawat haplos ni Alexander, unti-unting natutunaw ang pader na itinayo niya sa loob ng 6 na taon. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay nabasag ng isang mahina ngunit matoridad na ubo. Sa loob ng silid ni Don Saturnino, nagmulat ang matanda. Ang kanyang mga mata na dati ay malabo at tila wala ng buhay ay naging matalas nang makitang puting kisame. Lolo! Mabilis na lumapit si Alexander sa gilid ng kama. Alexander, garalgal ang boses ng matanda. Sino ang nagligtas sa akin? Akala ko, tuluyan na akong kinuha ng mga sa paligid ko. Inilalay ni Alexander ang lolo at tumingin kay Celestine na nakatayo sa dulo ng kama. Siyang nagligtas sa'yo, lolo. Si Celestine, ang tanging doktor na naniniwalang may pag-asa pa. Tumingin si Don Saturnino kay Celestine, isang mapanuring tingin ang pinukol nito. Maganda at matapang, may mga mata kang tila nakakita na ng impyerno at nagawang bumalik. I did, Don Saturnino. Seryosong sagot ni Celestine. And I didn't come back alone. Sa isang hudyat ni Celestine, pumasok ang mga triplets. Sabay-sabay silang yumukod sa matanda na may perpektong poise. Lolo, meet your great-grandsons. Ani Alexander na may bakas ng pagmamalaki na hindi niya may tatago. Caleb, Cyprus, and Caden. Nalaki ang mga mata ng matanda. Ang kanyang nagninig na kamay ay inabot sa mga bata. Nang hawakan ni Caleb ang kamay ng kanyang great-grandfather, tila bumalik ang sigla sa katawan ng matanda. Ang mga mukhang ito, ang mga Voldemort na ito. Alexander, nahanap mo ng mga hiyas ng ating pamilya. Ngunit sa gitna ng emosyonal na tagpong iyon, isang tawag ang natanggap ni Celestine. Lumabas siya ng silid upang sagutin ito. Celestine, huwag mong isipin na nanalo ka na. Ang boses ni Luwasyan ay puno ng pait. Alam ko ang sekreto mo
Alam ko kung bakit ka talaga bumalik. Kung ayaw mo malaman ni Alexander ang tungkol sa naging ugnayan natin sa nakaraan at ang totoong kwento ng gabing yun, makipagkita ka sa akin sa lumang pantalan ngayong gabi. Napakuyom ng palad si Celestine. Wala ka ng alas laban sa akin, Luwasyan. Isang basura ka na sa mga mata ko. Talaga, paano ko sabihin ko sa'yo na hawak kong liham ng ina mo bago siya mamatay? Ang liham na nagsasabi kung sino talaga ang pumatay sa kanya. Napatigil ang paghinga ni Celestine, ang kanyang ina, ang tanging dahilan ng kanyang pagluha. Hindi siya pwedeng magkamali, kailangan niyang makuha ang liham na yon. Kinagabihan sa ilalim ng malamig na buwan, nagtungo si Celestine sa pantalan, ngunit bago pa man siya makababa ng kanyang sasakyan, isang aninong humarang sa kanya. Saan ka pupunta? Ang malamig na boses ni Alexander ay nagpalingon sa kanya. Nakasandal to sa kanyang itim na sports car, ang mga matay tila nakakabasa ng isip. It's none of your business, Alexander. Matigas sa sagot ni Celestine. Everything about you is my business now. Lumapit si Alexander at tinawakan ng braso ni Celestine. Akala mo ba, hindi ko alam na tinawagan ka ng basurang yun? Akala mo ba, hahayaan kita na pumunta sa isang bitag ng mag-isa? Kailangan ko ang liham ni nanay. Yun na lang ang kulang para tuluyan ko na mapabagsak si Bianca. Sigaw ni Celestine, ang kanyang boses ay nanginginig sa halong galit at lungkot. Biglang hinila ni Alexander si Celestine sa isang mahigpit na yakap. Huwag kang maging matigas, Celestine. Hindi mo na kailangan lumaban na mag-isa. I am the king of this city, remember? Kung may liham siyang hawak, kukunin natin yun. Pero sa paraan ko. Hinawakan ni Alexander ang mukha ni Celestine. Trust me, just this once. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, naramdaman ni Celestine ang isang bagay na matagal niya ng kanilamutan. Ang proteksyon. Sa loob ng 6 na taon, siyang nagsisilbing pader para sa kanyang mga anak. Pero ngayon, may isang lalaking gustong maging pader para sa kanya. Fine, bulong ni Celestine. Pero kapag nasaktan ka, wag mo kong sisisihin. Huwag kang mag-alala, isang mapanganib ng ngiti ang sumilay sa labi ni Alexander. I am more of a monster than Luwasyan could ever dream to be. Ang lumang pantalan ay balot ng amoy ng kalawang at alat ng dagat, ang mga alon ay humahampas. Sa mga poste ng kahoy at tila nagbababala ng isang unos na hindi na langit nagmumula. Sa gitna ng isang abandonadong bodega, nakatayo si Luwasyan. Hawak niyang isang madilaw na sobre. Ang kanyang mga matay patingin-tingin sa paligid, puno ng paranoia nang marinig niya ang tunog. Nang takong na sapatos si Celestine, isang mapait na ngiti ang sumulpot sa kanyang labi. Dumating ka rin, wika ni Luwasyan. Akala ko tuluyan ka nang naging bato sa piling ng bilyonaryong yon. Ibigay mo ng liham, Wasyan. Direktang sabi ni Celestine. Nakatayo siya, ilang metrong layo ng kanyang mukha ay kasing lamig ng gabi. Wala na tayong dapat na pag-usapan pa. Bakit ka ba nagmamadali? Pagmasdan mo muna ako, Celestine. Ako ang lalaking minahal mo. Ako ang dapat na ama ng mga batang yun kung hindi ka lang lumandi kay Alexander. Sigaw ni Wasyan. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bodega. Minahal? Pinagtaksilan mo ko sa sarili kong kapatid. Ninakawan mo ko ng dangal. Bulyaw ni Celestine. Tumawa na nakakatakot si Wasyan. Dangal? Gusto mo bang malaman ng totoo? Nung gabing yun sa penthouse, hindi ka lang napunta doon. Benenta ka namin ni Bianca. Kailangan ko ng puhunan para sa negosyo ko at kailangan ni Bianca na mawala ka. Pero hindi namin nakalain na si Alexander Valdemoro ang makakakuha sa'yo. Isang malaking jackpot, hindi ba? Nanginig ang buong katawan ni Celestine sa narinig. Ang pagtataksil ay mas malalim pa pala kaysa sa kanyang inakala. At ang nanay mo? Pagpapatuloy ni Wasyan habang winawagayway ang sobre. Hindi siya namatay sa sakit sa puso. Namatay siya dahil nalaman niyang ginawa namin. Sinubukan niyang magsumbong sa pulis kaya ano? Isang baritonong boses ang sumingit mula sa dilim. Mula sa anino, lumabas si Alexander. Ang kanyang hawak na baril ay nakatutok ng direkta sa noo ni Wasyan. Ang kanyang aura ay tila isang demonyong galing sa impyerno. Kasunod niyang kanyang mga tauhan na mabilis na pinalibutan ng bodega. Alexander, paanong? Lalaki ang mga mata ni Wasyan at napaurong. Sige, ituloy mo. Anong ginawa niyo sa ina ni Celestine? Banta ni Alexander. Ang boses ay kalmado ngunit nakamamatay. Wala akong ginawa. Nanginginig na sabi ni Wasyan. Si Bianca, siya nagbigay ng maling dose ng gamot. Gusto lang niya na patahimikin ng matanda.
Napahagulol si Celestine. Ang sakit ay tila isang kutsilong paulit-ulit na itinatatak sa kanyang puso. Pinatay nilang kanyang ina para lang pagtakpan ng kanilang kasamaan. Ibigay mo ang sobrang yan bago ko pasabugin ang bungo mo, utos ni Alexander. Sa takot, binitawan ni Huasha ng sobre. Mabilis ito na kinuha ni Alexander at binigay kay Celestine. Ngunit sa isang iglap, naglabas ng patalim si Huasha na sumugod kay Celestine. Kung hindi ka mapapasakin, walang magmamay-ari sa'yo. Isang putok ng baril ang bumasag sa gabi. Hindi kay Celestine kundi sa balikat ni Huasha. Binaril siya ni Alexander nang walang pag-aalinlangan. Napaluhod si Huasha sa sahig na mimilipit sa sakit. Dalhin niyang basurang yan sa basement. Huwag niyo siyang papatayin. Gusto ko siyang makitang magmakaawa araw-araw. Malamig na utos ni Alexander sa kanyang mga tauhan. Lumapit si Alexander kay Celestine at niyakap ito ng mahigpit. Tapos na, Celestine. Hawak na natin ang ebidensya. Binuksan ni Celestine ng liham. Ang sulat kamay ng kanyang inay nandoon, puno ng pagmamahal at babala. Anak, mag-iingat ka sa kanila. Mahal na mahal kita at ang mga apo ko na hindi ko na makikita. Ipaglaban mo ang hustisya. Tumingin si Celestine kay Alexander. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Papatayin ko sila, Alexander. Sisiguraduhin kong sa impyernong bagsak nila. Hindi mo kailangang dumihan ang mga kamay mo, Queen. Hinalikan ni Alexander ang noo ni Celestine. Hayaan mo ako maging kamay ng kamatayan para sa kanila. Bukas, gigising ang buong bansa na wala ng pamilyang Wen at Lu sa mapa. Nang gabing yon sa loob ng sasakyan, habang pabalik sa mansyon, hinawakan ni Alexander ang kamay ni Celestine. Hindi na ito ang paghawak ng isang boss o isang bilyonaryo. Ito ay ang paghawak ng isang lalaking handang ibigay ang buong mundo para sa babaeng mahal niya. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, si Bianca na nakatakas sa kanyang sariling bahay ay may huling baraha, ang mga triplets. Ang tagumpay sa bodega ay panandalian lamang. Pagbalik ni Celestine at Alexander sa mansyon, sinalubong sila ng nakabibinging katahimikan. Ang mga bantay na dati ay nakatayo sa bawat kanto ay nakahandusay sa sahig, hindi patay, ngunit tila pinatulog ng isang kemikal. Caleb! Cyprus! Kaden! Sigaw ni Celestine, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Mabilis silang tumakbo patungo sa silid ng mga bata, ngunit ang tanging dinatnan nila ay ang nakabukas na bintana at isang pirasong tela na may bahid ng dugo, isang piraso mula sa tuxedo ni Cyprus. Alexander, wala sila! Ang mga anak ko! Halos himatayin si Celestine sa takot. Naging madilim ang mukha ni Alexander. Lucas, i-check lahat ng CCTV sa loob ng 10 kilometro. Walang lalabas ng syudad na hindi ko nalalaman. Sa gitna ng tensyon, tumunog ang telepono ni Celestine, isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya to, bumungad na mukha ni Bianca. Wala nang dating ganda nito. Ang kanyang bukay gulugulot, ang kanyang mga mata ay nalilisik sa baliw na galit. Sa likuran niya, makikita ang 3 bata na nakatali, ang mga kamay at may busal sa bibig. Bianca, pakawalan mo sila! Akong harapin mo! Sigaw ni Celestine sa screen. Bakit ko naman gagawin yun, Celestine? Kinuha mo sa akin ang lahat. Ang yaman, ang dangal at sa Alexander. Ani Bianca sabay haplos sa pisngi ni Caleb gamit ang isang matalim na kutsilyo. Ngayon, kukunin ko rin ang pinakamahalaga sa'yo. Anong gusto mo? Singit ni Alexander. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa sa sobrang lamig. Gusto ko ang buhay mo, Alexander. Sagot ni Bianca. Pumunta kayo sa lumang abandonadong pabrika ng kimikal sa labas ng bayan. Mag-isa lang kayo. Walang pulis, walang mga tauhan. Kapag may nakita ko na isang bodyguard, papatayin ko isa sa mga ito. At uunahin ko ang batang genius na ito. Pinutol ni Bianca ang tawag. Napaupo si Celestine sa sahig. Nanginginig ang buong katawan. Alexander, hindi ko kaya na mawala sila. Sila ang buhay ko. Lumod si Alexander sa harap ni Celestine at tinawakan ang kanyang mga balikat. Listen to me, Celestine. Hindi sila mawawala. Walang mangyayari sa mga anak natin. I am the father of those boys and I will burn that factory to the ground before she can even touch a hair on their heads. Pagdating sa abandonadong fabrika, ang amoy ng kinakalawang na bakal at napanis na kemikal ay masangsang sa ilong. Madilim ang paligid. Tanging ang buwan lamang ang nagbibigay ng liwanag sa loob ng malawak na gusali. Doon, sa gitna ng isang mataas na platform, nakatayo si Bianca.
Ang mga triplets ay nakasabit sa isang bakal na tali sa itaas na isang tangke na nakakalasong likido. "Nandito na kami, Bianca! Bitawan mo na sila!" sigaw ni Celestine. "Huwag kayong lalapit!" banta ni Bianca habang hawak ang remote control. "Isang pindot ko lang, mahulog sila sa asidong yan." "Alexander, lumapit ka dito. Lumuhod ka sa harap ko at sabihin mo ako ang mahal mo. Sabihin mong isang basurang babaeng yan." Huminga ng malalim si Alexander at dahan-dahang lumapit, ngunit lingid sa kaalaman ni Bianca, si Caleb ay dahan-dahang kinakalikot ang tali sa kanyang likuran gamit ang isang maliit na gadget na laging nasa kanyang bulsa. "Bianca, titigil mo na to," ani Alexander habang dahan-dahan na lumuluhod. "Kung akong kailangan mo, heto na ako, pero wag mo idamay ang mga bata." "Masyadong huli na para sa awa," sigaw ni Bianca, akmang pipindutin ang remote nang biglang magsalita si Caleb. "Now, Cyprus!" Sa isang iglap, sumisipol na tunog ang narinig. Si Cyprus gamit ang kanyang saktong kalkulasyon ay sinipang isang tubo na singaw na malapit sa kanila, dahilan upang bumaga ang mainit na usok sa mukha ni Bianca. "Ah! Ang mga mata ko!" sigaw ni Bianca habang nabitawan ng remote. Mabilis na kumilos si Alexander. Sa isang iglap ay nasa itas na siya ng platform at sinipang baril na hawak ni Bianca. Sinamantala ni Celestine at mabilis na tumakbo para saluhin ng mga anak na dahan-dahang binababa ni Caleb matapos itong mahakang system ng winch. "Mommy!" Sabay-sabay na yakap ng mga triplets kay Celestine. "Salamat sa Diyos! Ayos lang ba kayo?" Naiyak na tanong ni Celestine habang sinusuri ang bawat isa. Sa itaas, hawak ni Alexander si Bianca sa leeg. "Tapos ka na, Bianca. Ang impyernong nilaan mo para sa amin. Ikaw ang unang makakatikim." Hindi na lumaban si Bianca, tanging baliw na tawa na lamang ang lumalabas sa kanyang bibig habang dumarating ang mga sirena ng pulis. Nang bumalik sila sa mansyon, hindi na mapaghiwalay ang pamilya. Habang natutulog ang mga triplets, sa gitna ni Alexander at Celestine, isang seryosong usapan ang naganap. "Celestine," mahinang tawag ni Alexander. "Noon, akala kong kapangyarihan at perang lahat. Pero nang makita ko mga anak natin na nakabitin doon, na-realize ko na wala akong kwenta kung wala kayo. Alexander, I love you, Celestine, not because of the past but because of the woman you've become. Let's stop the revenge. Let's start being a family." Tumingin si Celestine sa kanyang mga anak. Pagkatapos sa lalaking dati tinuring niyang kaaway, ang galit na nagpapatakbo sa kanya sa loob ng 6 na taon ay tuluyan na naglaho, napalitan ng isang damdaming hindi niya akalain na mararamdaman niyang muli. "Yes, Alexander, let's go home." Isang linggo matapos ang madugong insidente sa pabrika, ang buong bansa ay nayanig sa sunod-sunod na balita. Ang dating tinitingalang pamilyang Wen at Lu ay tuluyan ng gumuho. Sa tulong ng impluwensya ni Alexander at ng mga ebidensyang nakalap ni Celestine, hindi lang si Bianca ang nabulok sa kulungan. Lahat ng mga tiwaling opisyal at doktor na tumulong sa kanilang mga krimen ay isa-isang kinaladkad ng batas. Sa loob ng isang pribadong courtroom, hinarap na Celestine si Bianca sa huling pagkakataon. Suot ang isang puting suit, tumayo si Celestine ng may dangal. "Habang buhay, na pagkakakulong, Bianca." Malamig na saad ni Celestine habang nakatingin sa kapatid na ngayon ay nakapuso't wala ng bakas ng karangyaan. "Yan ang presyo ng bawat luhang binuskot ng bawat sandaling ninakaw niyo sa akin." "Hindi pa to tapos, Celestine! Sinusumpa kita!" hiyaw ni Bianca bago siya kiniladkad ng mga gwardya palabas. Paglabas ng courtroom, sinalubong si Celestine ng isang mahigpit na yakap. Si Alexander, kasamang mga triplets ay naghihintay sa kanya. "It's over, Queen." Bulong ni Alexander sa kanyang tenga. "The past can no longer hurt you." Makalipas ang isang buwan, ang mansyon ng mga Valdemar ay muling nagliwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para sa isang mapanlinlang na kasal, kundi para sa isang tunay na selebrasyon. Inanunsyo ni Don Saturnino ang opisyal na pagkilala sa mga triplets bilang mga tagapagmana ng korona ng Valdemar. "Makinig kayong lahat," wika ng matanda sa harap ng mga piling bisita. "Ang pamilyang ito ay nabuhay sa dilim ng matagal na panahon. Ngunit dahil sa isang babaeng naglakas loob na harapin ang katotohanan, muli kaming nabuo. Mula sa araw na ito, si Celestine ay hindi lang basta ina ng aking mga apo. Siya ang magiging Chief Executive Director ng aming Medical Foundation.
Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Sa gitna ng kasiyahan, hinila na Alexander sa Celestine sa gitna ng dance floor. Chief Executive Director ha? Biro ni Alexander habang dahan-dahang sumasayaw kasabay ng musika. Masyado ka nang nagiging makapangyarihan. Baka balang araw ay pati ako'y utusan mo na. Matagal na kitang inuutusan, Alexander. Hindi mo lang napapansin dahil abala ka sa pagtitig sa akin. Sagot ni Celestine na may halong landi sa kanyang mga mata. Tumigil ang musika at lumuhod si Alexander sa harap ng lahat. Nilabas niyang isang singsing na may dambuhalang asul na diamante, ang Valdemar Legacy Diamond. Celestine, 6 na taon na tayong pinaghiwalay ng kasinungalingan. Pero ang bawat segundong wala ka ay tila isang habang buhay na paghihirap para sa akin. I don't want to be just your partner in revenge. I want to be your partner in everything. Will you marry me? For real, this time? Naluha si Celestine. Sa paligid nila, ang mga triplets ay tumatalon sa tuwa. Yes, Alexander. 1,000 times yes. Nang magtagpo ang kanilang mga labi, naramdaman ni Celestine ang isang bagay na hindi niya akalaing makukuha niya muli. Kapayapaan. Ang paghihigante ay matamis, ngunit ang pagmamahal na nagmula sa gitna ng sakit ay mas matamis pa sa anumang tagumpay. Ngunit habang nagdiriwang lahat, isang misteryosang figura ang nanood mula sa malayo, hawak ang isang larawan ng mga triplets. Ang kwento ba ay talagang tapos na o may isa pang lihim na nag-iintay sa susunod na kabanata? Naging abala ang buong bansa para sa paghanda sa tinaguriang Wedding of the Century. Wala nang balakid, wala nang Bianca, wala nang luwasyan. Ang tanging narinig sa mansyon ng mga Valdemar ay ang tawanang ng triplets at ang masinsinang pagpaplano para sa bulaklak, pagkain at sa marangyang gown na dinesign ng isang sikat na designer mula sa Paris. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng isang gabi, habang sinusukat ni Celestine ang kanyang belo sa harap ng malaking salamin, napansin niyang pagbabago sa kilos ni Alexander. Madalas itong nakatitig sa kawalan at tila may malalim na iniisip. Alexander, may problema ba? Tanong ni Celestine habang lumalapit sa asawa. Bumuntong hininga si Alexander at agad na tinagong isang lumang litrato sa kanyang bulsa. Wala, Queen. Pagod lang sa trabaho. Hindi na kumbinsi si Celestine. Alam niyang pinitan tatago to, ngunit bago pa siya makapagtanong muli, isang marangyang sasakyan na huminto sa tapat ng mansyon. Isang babaeng balot ng mamahaling fur coat at suot ang nambuhalang shades ang bumaba. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng pino at yaman, isang klase ng yaman na tila mas matanda pa sa yaman ng mga Valdemar. Sino siya? Tanong ni Celestine. Hindi nakasagot si Alexander. Ang kanyang panga ay nagtagis at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Pumasok ang babae sa loob ng sala na hindi malang naghihintay na papasukin. Tinanggal niya ang kanyang shades at tumingin kay Alexander na may mapait na ngiti. Alexander, my son, ganyan mo na ba salubungin ang ina mo na 10 taon mong hindi nakita? Halos mabitawan ni Celestine ang hawak niyang belo. Ang ina ni Alexander? Ang alam ng lahat, ang ina ni Alexander ay matagal nang pumanaw sa isang aksidente sa abroad. Anong ginagawa mo dito, Victoria? Malamig na tanong ni Alexander. Patay ka na sa alaala ko. Isang ina, hindi na mamatay sa puso ng kanyang anak. Tugon ni Victoria, tumingin siya kay Celestine mula ulo hanggang paa. At siya na ba ang babae na ipapalit mo sa posisyon ko? Isang doktor na may 3 anak na hindi mo malang sigurado kung sa'yo talaga. Huwag mong bastusin si Celestine, sigaw ni Alexander. Ang kanyang boses ay tila kulog. Lumapit si Celestine hang may dangal. Madam Victoria, hindi ko alam kung bakit kayo bumalik pero ang mga anak ko ay mga Valdemar. At ang pag-ibig namin ni Alexander ay hindi nangangailangan ng permisa nyo. Tumawa ng mahina si Victoria, isang tawag nakakapanghilabot. Matapang ka, iha, pero hindi mo alam kung anong klaseng dugong nananalaytay sa pamilyang ito. Alexander, bumalik ako dahil ang Council of Families ay hindi papayag ng isang outsider na may madilim na nakaraan ng magiging reyna ng ating imperyo. Pinapapili kanila ang babaeng ito o ang buong korona ng mga Valdemar. I don't care about the crown, bulaw ni Alexander. Talaga? Paano ko sabihin ko sa'yo ng buhay ni Don Saturnino ay nakasalalay sa desisyon mo?
Makahulog ang sabi ni Victoria bago ito lumabas ng mansyon. Iniwan silang balot ng tensyon. Nang gabing yun, nalaman ni Celestine ang mas malalim na lihim. Si Victoria hindi lang basta ina. Siya ay bahagi ng isang lihim na organisasyon ng mga pinakamayayamang pamilya na kumokontrol sa ekonomiya ng bansa. At ang pagbabalik niya ay may masasamang layunin, ang kunin ng mga triplets upang gawin ang sandalo ng kanilang organisasyon. Alexander, hindi nila makukuha ang mga anak ko. Nanginginig na sabi ni Celestine. Hinarap niya si Alexander. Ang mga mata nito'y puno ng determinasyon. Hinding-hindi Celestine. Akala nila tapos ng gyera. Hindi nila alam ang totoong halimaw ay kagigising pa lang. Ang mansyon na dati puno ng tawanan ay binalot ng isang mabigat na ulap. Ang presensya ni Victoria tila isang sumpa na unti-unting lumalamon sa katahimikan ni na Celestine at Alexander. Hindi biro ang kalaban. Ang Council of Families ay may galamay sa bawat aspeto ng gobyerno at negosyo. Alexander, nakuha na nilang kontrol sa 3 subsidiary companies natin sa loob lang ng 3 gabi. Ulat ni Lucas, ang kanyang mukha'y puno ng pag-alala. Hindi lang yan, dagdag ni Celestine habang tinitingnan ang kanyang laptop. Sinubukan nilang i-freeze ang medical foundation. Gusto nilang putulin ang lahat ng ating connection para wala tayong matakbuhan. Tumayo si Alexander sa harap ng malawak na bintana. Nakatanaw sa madilim na abot-tanaw. Gusto ni Victoria ng gyera. Ibibigay ko sa kanyang impyerno. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, biglang bumagsak si Don Saturnino sa gitna ng hapagkainan. Mabilis na kumilos si Celestine para suriin ang matanda. Ang kanyang mga matay nalalaki nang makitang mga sintomas. Lason, bulong ni Celestine, isang uri ng neurotoxin na dahan-dahan nagpaparalisa sa puso. Victoria, ginawa niya to sa sarili niyang biyanan. Hayop! Sigaw ni Alexander at takmang susugod palabas ngunit pinigilan siya ni Celestine. Alexander, listen! Yan ang gusto niya. Gusto niya na mawala ka sa sarili mo para madali ka nilang mailigpit. Ako ang bahala kay Lolo. Alam kong antidote nito, pero kailangan ko ng kagamitan mula sa dati kong laboratorio sa abroad. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, ang mga triplets ay hindi na rin nagpabaya. Si Caleb, ang genius sa teknolohiya, ay nagsimula ng pasukin ng firewall ng council. Mommy? Daddy? Tawag ni Caleb. I found them. They're not just after the money. They want to use the triplets as titles to unify the other families. We're being auctioned in their secret market. Nanginig ang kamao ni Alexander. Hindi mangyayari yan. Nagkaroon ng isang mapanganib na plano. Gagamitin ni Celestine ang kanyang galing sa medisina para magkunwaring namatay si Don Saturnino upang mapalabas si Victoria sa kanyang lungga para sa pagbasa ng testamento. Dumating ang gabi ng pagtitipon. Ang lahat ng miyembro ng council ay naroon. Suot ang kanilang mga itim na maskara. Si Victoria nakatayo sa gitna. May mapanuyang ngiti sa mga labi habang nakatingin sa kabaong ni Don Saturnino. Ngayong wala nang matanda, ang Valdemar Empire ay nasa ilalim ng council, deklara ni Victoria. Alexander, pirmahan mo ng pagsuko ng mga bata. Nilapag ni Victoria ang dokumento sa harap ni Alexander. Ngunit sa halip na pirmahan, tumawa ng mahina si Alexander, isang tawag nakakapangilabot. Akala mo ba ay ganun ako kadaling talunin, mother? Biglang bumukas ang kabaong, bumangon si Don Saturnino. Buhay na buhay at may hawak na recorder. Sa mga screen sa buong hall, lumabas sa mga video ni Victoria habang inutusan ng kanyang mga tauhan na lasunin ng matanda at dukutin ng mga triplets. Anong? Paano? Sigaw ni Victoria. Lumabas si Celestine mula sa anino. Hawak ang isang tablet. Chemical analysis, Victoria. Alam kong bawat laso na ginagamit nyo. At si Caleb, na-trace niya ng bawat sentimong ninakaw mo mula sa pondo ng pamilya. Biglang pumasok ang mga otoridad. Ang mga maskarang suot ng mga miyembro ng council ay isang-isang natanggal. You failed, Victoria. Malamig na wikan ni Alexander. Hindi mo kailanman maintindihan ang lakas na isang pamilyang pinagbuklod ng tunay na pagmamahal. Habang kinakaladkad si Victoria palabas, lumingon to kay Celestine ng may halong takot at paghanga. You are a master in a doctor's coat. No, sagot ni Celestine. I am a mother at yan ang pinakamapanganib na kalaban na makakaharap ninyo. Nang matapos ang gabi, muling bumalik ang kapayapaan pero bago sila makahinga ng maluwag, lumapit si Cyprus, ang triplets na tahimik ngunit mapagmasid. Mommy, Daddy, there's one more thing. The council is just a branch. The real leader is still out there.
Ang huling gabi ng tensyon ay nagtapos sa isang hindi inasahang revelasyon. Ang tunay na utak na tinutukoy ni Cyprus ay walang iba kung hindi si Don Sigismundo, ang karibal ng bilyonaryo na matagal nang nagtatago sa likod ng council. Ngunit bago pa man siya makakilos, ang talino ng mga triplets sa pangunguna ni Caleb na nag-hack sa lahat ng satellite communications nito, ang tuluyang nagpabagsak sa kanyang imperyo sa loob lamang ng isang oras. Sa wakas ang langit sa itaas ng mansyon ng mga Valdemar ay nalinis na sa mga buwaya at ahas na nagnanais sumira sa kanila. Isang taon nang lumipas, ang dalampasigan ng sariling isla ng mga Valdemar ay pinalamutian ng libo-libong puting orchids. Ang simoy ng dagat ay humahalimuyak sa bango ng pag-ibig at tagumpay. Ngayon ang araw ng pag-iisang dibdib ni Alexander at Celestine, isang kasalang hindi na dinungisan ng kahit na anong lihim o paghihiganti. Naglalakad si Celestine sa gitna ng aisle, suot ang isang gown na tila gawa sa mga bituin. Sa bawat takbang niya, naalala niyang 6 na taong paghihirap. Ang gabing tinapon siya sa hagdan at ang mga araw ng tanging lakas niya ay ang 3 munting anghel na hawak niya ngayon. Nakatayo sa altar si Alexander, nakasuot ng isang puting tuxedo. Nang magtamang kanilang mga mata, tumulong isang buti ng luha mula sa bilyonaryo. Ang lalaking dati kinatatakutan ng buong mundo, ngayon ay tila isang batang natagpuan ang kanyang tahanan. I, Alexander Valdemar, take you Celestine, not just as my wife but as the soul who saved me from my own darkness. Deklara ni Alexander habang sinusuot ang singsing. I promise to be the shield for you and our children until my last breath. And I, Celestine, nakangiting sagot ng dalaga, take you as my king, my partner, and the father of my children. Thank you for showing me that even after the deepest betrayal, a heart can still learn to trust and love again. You may now kiss the bride. Sa gitna ng malakas na palakpakan, muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Ang mga triplets, sina Caleb, Cyprus at Caden ay nagtatatalon sa tuwa habang nagsasabog ng mga talutot ng rosas. Lumipas ang buwan na puno ng kaligayahan. Isang hapon, habang nakaupong buong pamilya sa hardin ng kanilang mansyon, lumapit si Caden kay Celestine na may dalang isang maliit na sapatos na kulay rosas. Mommy, can we have a sister now? Caleb and Cyprus said the house is too quiet with just boys. Ani Caden na may pakyut na tingin. Napatingin sa Celestine kay Alexander na noon ay nabulunan sa iniinom na kape. Nagkatinginan ng mag-asawa sabay na natawa. Well, Alexander, hamon ni Celestine na may nakakalokong ngiti. Hinalikan ni Alexander ang noon ng asawa at inakbayan ito ng mahigpit. Anything for the queen. Mukhang madadagdagan na naman ang mga hiyas ng Valdemar. Sa ilalim ng gintong dapit hapon, ang dating kwento ng sakit at paghihigante ay tuluyan ng nanabaon. Ang tanging natira ay isang pamilyang binuo ng tadhana. Pinatibay ng mga pagsubok at pinagtibay ng isang pag-ibig na walang katapusan. Ang probinsya ng inapi noon ay isa na ngayong reyna ng isang imperyo. Hindi dahil sa yaman ng kanyang asawa, kung hindi dahil sa yaman ng kanyang puso't katatagan bilang isang ina. Ang pinakamahalagang aral ng kwentong ito ay ang katotohanang ang hustisya at pag-ibig ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pagiging biktima, kung hindi sa pagtayo ng may dangal. Pinapakita ni Celestine na kahit gaano kakalupit, na itapon ng tadhana, may kakayahan kang buing muli ang iyong sarili. Ang paghihiganti ay maaring magbigay ng panandaliang kasiyahan, ngunit ang pagpapatawad sa sarili at ang pagbuo ng isang masayang pamilya, ang tunay na tagumpay laban sa mga taong nagnanais na bumagsak ka. Ang tunay na kapangyarihan ay wala sa pera o posisyon, kundi sa katapatan at sa tapang na protektahan ng mga taong mahal mo. Para sa inang walang pag-alilangan sumasabak sa apoy para sa kanyang mga anak. Ang iyong pagmamahal ang pinakamalakas na uri ng mahika sa mundo. Maaring itaboy ka ng lipunan o subukan kang ilubog ng mga pagsubok. Ngunit ang bawat sakripisyo may isang pundasyon na kinabukasan ng iyong mga anak. Tandaan mo na sa mata ng iyong mga bata, ikaw ay hindi lang isang ina, ikaw ay isang reyna, isang bayani at ang kanilang buong mundo. Huwag kang mapapagod dahil ang ani ng iyong paghihirap ay ang tagumpay na hindi kailanman mananakaw ng sino man. Ang tunay na pag-ibig sa asawa hindi nasasuka sa tamis ng mga salita sa ilalim ng dambana.
kundi sa tibay ng iyong kapit kapag ang mundo ay nagsisimula ng gumulo. Ang pakikipaglaban para sa iyong asawa ay pakikipaglaban para sa iyong sariling puso sa gitna ng mga lihim, pag-aalinlangan o pakikialam ng iba. Piliin nyo na maging isang koponan. Ang pagmamahalan ay hindi isang kompetisyon kundi sinong mas tama, kundi isang pangako na kahit na anong unosan dumating, palagi kayong magkakaroon ng tahanan sa bisig ng isa't isa. Dahil sa dulo ng araw, ang pinakamagandang kwento ng pag-ibig ay ang kwento niyong dalawa na tumandang magkasama dahil kailanman ay hindi kayo sumuko.